Good morning to all guys. Welcome to my YouTube channel. Thank you everyone. Ingat, God bless everyone. Today, our topic today is regarding po sa what we call the flood control scam po. Ito. Manila, Philippines. The Supreme Court on Wednesday dismissed a petition filed by lawyers asking to order the Senate to release the draft partial report on the flood control scam, saying the chamber was not legally alleged to do so. The High Tribunal, which has yet publicly released the decision, also noted that the Senate Blue Ribbon Committee did not violate any contribution right of the petitioners when it decided not to release the report containing the finding from the hearing of the controversy. During the end of Bang session, the Supreme Court acted the 3 pages petition Madamus and a certain filed by lawyers Endridge, Marvin Asuron, Sinike and Labastelia, and purification Bartolome Bernabe on March. Yan po ang balita regarding po sa flood control scam na maraming mga what they called substandard project, meron din tinatawag na ghost project. Yan ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na may project fully paid, zero dan po, walang ginagawa. So, ganyan po ang scam ng Flood Control Philippines po. Malupit ang balita regarding po sa what we call budgeting. In the last year, 2025 po, maroon tayong budget na 6.793 trillion po atong budget. So, in the next year po, 2027, maroon naman tayong budget na 7.2 trillion po. So, maroon tayong deficit na 1.7 trillion po. Mangunta naman tayo ulit. So, saan na ito ilagay? Itong mga project na ito, kahit saan sa man na-insert, uubos lang ito sa mga confidential o sa mga intelligence funds. Ang laki ng budget. So, regarding sa what we called sa PhilHealth, I don't think so. Hindi pa naibalik yung 60 billion na kinuha ng government sa PhilHealth. Transferred to National Treasury. Kung tatandaan nyo, ang sinabi ng senadora na si Grispo, kailangan kunin ang pira ng PhilHealth kay sobra-sobra, hindi alam kung paano gastusin. Kaya tinanggal ang budget o pondo ng PhilHealth na 60 billion po. Ganyan po ang pira. So, binigyan siya ng what we call answer, sagot from Supreme Court na isauli ang maong pera. Pero until now, I don't think wala pa ito na sauli sa PhilHealth. Ganyan po ang pera. So, dito naman tayo sa budgeting. Napakaraming pira po. Ngayon tuloy-tuloy po ang pag-latest natin BP na 25 million public expenses na malaki-laki na to kahit 14 days na. So, I think more than 300 million na po. Yan po. So, dito sa what we call confidential ng former President Duterte po, ang confidential niya 2.3 billion po. Pag po ng ating mga Presidenteng Bongbong Marcos, lumubo po times 2 dahil 4.50 billion po a year. So malaki, 330 million a month, 12.1 million a day. Yan po ang confidential. Napakaraming pira po sa confidential ng Pilipinas, kahit saan nilagay. Kaya ngayon, tuloy-tuloy ang paglitis ng kaso ni BP, kay si BP naglustay ng what we called 125 million in 11 days. Yan po ang problema nila. So, sa ngayon, sila tuloy pa rin ang laban sa paglilit sa kaso ng BP pro kay Bongbong na 4.5 billion
a year po. Yan po, napakalaking pira po dyan. Pwede yan sa ilagay po ng bulsa mo dyan. So, kaya sa ngayon, makina-kina. So, 14 days, 15 days na yata. So, yan po, times 25 million per day. Yan po, malaki na yan. So, for 300, so mga more than 350 million po ang akong estimated expenses ng paglilitis ng kaso ni VP Sara. So, thank you everyone. Sana ay nagustuhan ninyo. Ay bigyan ko kayo ng clue sa what we call yung ongoing project ng what we call Samar Davao Bridge being constructed by China Company Corporation. That was being signed by China Company last 2021 po, in January. Then, the start of work March po. That was 2023 po. Yan po, after that year, March 30 po, 2023, start of construction ng Samar Davao Bridge. Yan po ang bagong balita ng Duterte's Legacy po. So, yan po balita for today. Thank you everyone. Mag-ingat po. God bless everyone. Sana po ay nakagusto kayo sa akong gawang YouTube. At least I have salty na magandang balita po sa aking YouTube po. At least you can share or you can subscribe or likes para at least yung mga hindi pa nakita sa aking mga problem vlog po ay marinig niya akong boses po. Again, thank you everyone. Bye-bye. Miss you all. See you next time. Ingat po.